Holy Week, araw ng Sabado, April 19, 2025. Araw na muli tayong babiyahe sa aming probinsya para sa mahalagang okasyon ng aming pamilya. Mula Calamba to Bicol sa Albay, ayon kay Google Maps ay magmumotor tayo ng mahigit 400 kilometers. Ilang bayan at barangay ang ating madadaanan. Sa haba ng biyahe, sana'y gabayan tayo ng may kapal nang makarating tayo ng ligtas sa ating pupuntahan. Ang isa sa mga inaalala ko sa Bicol Region. Alam naman nating lahat na pagpasok mo pa lang sa Bicol Region, sasalubong na sa atin ang mga lubak na parang walang katapusan, na isa sa mga mahihirap sa katulad kong bumabiyahe at motor lamang ang gamit. Kaya naman saludo ako sa mga kapwa ko motorista na bumabiyahe at tumadaan dito sa Bicol. Dubling ingat lang tayo mga parikoy, dahil hindi maiiwasan ang magkaproblema sa daan at maging aberya sa ating sasakyan. Meaning, ay, nabahan ako doon kanina. Bigla sumulpot sa kanan ko. Basag na klito mga bagay dito. Ngayon, tuluyan na siyang bumigay. $5:11 na ng umaga. So, dapat ang alis ko LS4. So, kaya lang nag-prepare pa tayo, kumain pa tayo. Hindi natin namalayan yung oras. April 19, 2025. Yun. Biyahe tayo ng Bicol mga parikoy. So ayun, mula dito sa Canlubang ay magbabiyahe tayo ng mahigit 400 kilometers. Tating natin ng Bicol, diretso tayo ng Piodoran, Port Albay, tapos tatawid tayo ng barko papuntang city ng Masbate. Dahil meron pa tayong biyahe na 4 to 5 hours gamit lamang ang barko, kasi sasakay tayo ng barko mga parikoy. Bago tayo tumuloy, dasal muna tayo. Maraming salamat po. Amen. Nasa palengke pa lang tayo ng Canlubang mga parikoy. Calamba City. Ayan, sa mga nagtatanong kung saan yung Canlubang, Calamba City to mga parikoy. O yun, nun lang mga parikoy. Ang dilim ng langit to. Aabutin pa ata tayo ng ulan. Pero sana wag naman. Ito yung palabas ng Canlubang mga parikoy. Yan yung arko. At papasok din ng Canlubang. Alright. Okay, diretso lang tayo. Maya pa road na ito mga parikoy. Dulo nito, checkpoint na. Oops. Ang itim talaga mga parikoy. Marang ulan. Sana hindi tayo abutin ng ulan. Diyos ko po. Daming mga nakamotor. Sarap mag-ride pag ganyan. Marami kang kagrupo. Masaya. Yun mga parikoy, solo rides lang pala tayo na uuwi ng Masbate City. Yan, Bicol tayo mga parikoy. Pero hindi na ako dadaan sa kapatid ko sa Legazpi. Diretso na ako ng Piodoran Port. Tapos yun, barko na tayo. Sana meron ng biyahe, kasi mga nakarang araw nag-update yung kapatid ko, wala raw biyaheng barko papunta sa amin. Nagkagaling ka ng Piodoran Port. So sana ngayon meron na at makasakay agad tayo. Pagka wala, no choice tayo mga parikoy, at mag-aantay talaga tayo sa pier ng Piodoran hanggang sa magkaroon na ng biyahe. Yan, ito yung crossing ng Calamba mga parikoy. Yan, nakikita nyo naman siguro yan sa video. Ay, Mario, wala na, medyo dumo na siya, hindi siya napinturahan. SM City Calamba. Yo, dito lang yan mga parikoy. Daan tayo dito sa bilihan ng Bukupay kung bukas na. Papabili kasi yung kapatid ko. So daan tayo. Sana meron. Saan ba ako bumili no? Sarado. Meaning ay sarado pa. Singit ka kasi ng singit, Brad. Naka-signal light na ako eh. Nakita nyo naman mga parikoy, sarado pa. So tara, let's go.
Alright. Diretso na tayo mga pare-koy. Kinabahan ako doon kanina. Bigla sumulpot sa kanan ko. Woo! Thank you Lord na lang talaga. Walang nangyari. Nalapit na tayo sa turbina mga pare-koy. Dito rin, marami rin mga sakayan dito papuntang Bicol, Batangas, sa ibang probinsya pa sa Visayas. Hindi ko lang sure kung meron dito sakayan papuntang norte, mga ganyan, Isabela. Kunti lang pa sa'yo. Yan mga pare kayo. Yun. Batangas na tayo mga pare ko Santo Tomas, Batangas. Alright. Yun ganda ng araw Mula Calamba mga pare ko hanggang dito magandang kalsada. Ganito yung makikita nyo. Yan, naka-asfalto. Ako kasi walang mga lubak-lubak sarap ng mataw, biyahe. Sana ganito na lang yung kalsada hanggang Bicol para maging smooth ang ating biyahe, no? Para hindi naman matagtag. Kasi balita ko mga pare ko dyan sa Bicol, paglagpas lang ng arko ay talagang grabe din talaga mga lubakan dyan. Ginagawa naman nung huling uwi natin pero hindi pa ata natatapos. Malubak pa rin daw hanggang ngayon. So try natin, subukan natin. Update tayo mamaya. SM City, Santo Tomas. Tuloy-tuloy lang tayo mga pare ko time check natin ay 5:55 na. Alright. Dito rin pala mga pare ko yung matatagpuan sa Batangas, yung isa sa mga sikat na simbahan dito sa Batangas, sa may Santo Tomas. Turo ko sa inyo mga pare ko mamaya. Dito yun mga pare ko yung daan papuntang Padre Pio dito sa Batangas, sa Santo Tomas. Alright. Punta lang kayo dyan mga pare ko, maganda dyan, sikat na sikat yan. Maraming mga pwede kayo ma-picturean dyan sa loob ng Padre Pio. Alright. Maulap okay, di mo lang di tayo abutan ng ulan talaga. Well, kung umulan naman okay lang at may dala naman tayong kapote. Kahit na nagano ako kanina na mainit kahapon, pero nagdala pa rin ako ng kapote ngayon kasi hindi natin masabi ang biyahe natin. Ilang beses na ako nakabiyahe ng Bicol o Masbate na talagang kadalasan inuulan tayo. Dito tayo sa kanan, mag bypass road tayo, sarado. Close roads, sayang. Bakit kaya? Dito tayo magparigay daan sa service road. Yan ang hirap dito sa kasi matraffic talaga dito. Yun ayaw natin dito dumaan talaga. Pero notice tayo mga pare, kailangan natin dito dumaan na talaga. Kasi wala namang iba tayong pwedeng daanan kundi dito lang. Ito na pala ang bayan ng Alaminos. Pag doon tayo dumaan sa bypass road Alaminos to San Pablo. Alright, diretso na tayo mga pare ko Siguro mag service road na lang tayo. Tingnan natin kung gaano kalayo o gaano katagal ang biyahe natin pagka nag service road tayo papuntang Bicol o Pio de Rancor. Hindi tayo dadaan ng mga bypass road. Try natin mga pare ko At nagpalit na rin tayo ng cellphone holder, nagpalit na rin tayo ng side mirror, nagpalit na rin tayo ng gulong sa unahan. Kasi masyado nang manipis ng mga pare-boy. Mahirap na ibiyahin ang malayuan, lalo sa Bicol ride tayo. So mas bate, diba? So bumili na ulit ako ng bago. Online ko lang din nabili. Ito yung dulo ng Alaminos San Pablo bypass road. Sino na ko doon? Bakit kaya? Alright, San Pablo pa lang tayo mga pare ko Maganda yung natin yan, biyahe hindi gaano ka-traffic.
Yun, pagka nagkaliwa tayo, ayan, puntang bayan ng San Pablo. Pagka tayo naman ay kumanan, ito yung papuntang Bicol. Ayan. Okay, stop kayo. Ayan, diba? Ano talaga ako sa Gontis ko na ito, naninibago ako. Tapos yung switch pa natin ay nagdagdag tayo ng switch para sa ating mini driving light. Medyo nakakapatuloy ako. Parang naninibago ako sa mga switches ng motor ko. Kailangan ko pang silipin kung tama. Ako na talaga mga pare ko eh. Dati matraffic to dito eh. Ngayon okay yun. Alright mga pare ko eh. Ito na yung arko papasok ng Quezon Province. Dito na magtatapos ang San Pablo. Ayan, dami mga riders talaga dito na huminto para magpa-picture. Ayan mga pare kayo. Wow, dami nila. Province of Quezon. Okay, welcome sa probinsya ng Quezon. Ito naman yung Villa Escudero. Yun mga pare ko ay Villa Escudero na yan. Maraming mga nagkakamping dyan. Pakalawak daw talaga nyan. Sarado na uli yun. Bakit kaya? Doon tayo dumaan nakaraan. Dito baka malito kayo mga pare ko ya. Baka pwede yung itong dinadaanan ko. Ayun ito. Expressway yan mga pare ko. So alright, tuloy-tuloy lang tayo mga pare ko. Pumasok na tayo ng Chaong, Quezon Province. Dito may release na dito mga pare ko, kaya ingat-ingat tayo dito. Alert po lang tayo dito. Ayan o. Ng release. Diba? Ingat lang kayo dyan mga pare ko. Baka mawala sa isipan nyo at ma-disgrasya kayo dyan. Kakaliwa lang tayo dito. Ito yung Chaong Bypass Road. Ito, papuntang bayan ng Chaong. Dito tayo. Marami rin pala. Makakati kayo. Baka tayo makakasabayan. Guantes ko nga pala. Ayan, nabili ko. Hindi ko muna ginamit yung isa ko, yung dati ko. Kasi pinagpapawisan ako doon mga pare ko eh. Dito medyo presko siya. Ayan. Kaya ito muna ang ginamit ko. Ano lang to, mura lang to mga pare ko eh. Nasa 150 lang ata ito kasama sa shipping fee. Pag bumili kayo nito, walang size mga pare ko eh. Ang darating sa inyo, ganito lang na talaga siya. Kaya yan medyo maluwag sa akin. Parang XL ata to eh. Kasi yung size ko lang large lang mga pare ko sana. Alright. Ayun mga pare ko, update lang, nasa Candelaria na tayo. Time check natin ay 6:41 ng umaga. Alright. Magdadalawang oras na rin tayong nagmumotor. Yung gasolina ko kanina full tank yan. Ngayon 4 bars na lang natira. Wala kalapa hanggang dito ay 2 bars na yung nabawas ng gasolina natin. Shoutout nga pala kay Boss Mark Bugiles. Nandito siya sa Candelaria. Ayan. Ito yung bypass road mga pare kayo. Candelaria bypass road. Pero huwag na tayo dumaan dyan. Diretso na lang tayo. Service road tayo mga pare kayo. Maganda rin dyan daan mga pare kayo. Tapos tingnan yung simbahan nila mga pare kayo. Welcome Municipality of Candelaria, Quezon Province. Ito yung simbahan nila. Ang ganda. Ang sityo nila talagang sinuna pang disenyo. Hindi na makita yung simbahan. Sunod dito ata Sariaya, Quezon na. Tapos ano pa ba? May isa pa eh, bago to Sena. Nakalimutan ko na mga pare ko. Sabi ang ngayon ng big bike ano.
magkaroon din tayo yan. Alam, Sariaya. Ganda naman ito yung simbahan nila, oh. Grabe talaga. Antique, oh. Ganda. Ganda dito. Buti hindi ganun ka-traffic. Pagka ganito talaga pag Holy Week. So, unleaded boss? Full tank. Tayo muna tayo mga pare. Sikit sa likod, sikit sa lig. Mula Calamba hanggang dito sa Sariaya ay nakarating tayo ng 7:50 ng umaga. Yan. Tapos 3 bars na lang yung natira sa ating gasolina. Kaya nagpa-refuel ulit tayo. First gasoline natin 115 pesos. Alright. Tara mga pare, let's go. Okay, diretso na tayo. Kakanan tayo. Punta tayo ng Lucena. Pag diniretso natin, Tayabas. Ayan. To Lucena. Ayan. Kasi papunta tayo ng Bicol. Doon. Kanan tayo doon. Alright. Kaliwa tayo mga pare. Ayan. Bicol. Pagka nagkanan tayo doon, papunta kami. Proper yun. Ng Lucena. Alright. Dito lang tayo. Sa mga nagtatanong, solo ride lang tayo mga pare, wala tayong kasama. At yung ibang pinsan ko naman ayaw nilang bumiyahe. At wala silang budget. Ito yung bypass road mga pare. Lucena, Sariaya bypass road. Tayo. Hindi ko lang sure mga pare, no? Dito na tayo dadaan mga pare, huwag na tayo dun sa taas kasi sakayan yung baka bawal tayo dun. Alright. Wow, nakadaan ulit tayo dito pagkatapos ng isang taon. Masarap talaga bumiyahe pagka ganitong Holy Week. Hindi gaanong madaming mga bumabiyahe. Tara, let's go. Naluba tayo mga pare ko, kaya nag-charge muna tayo. Dala-dala ko naman yung power bank ko, yung sa drone ko sa DJI. Oh, grabe na yung kalsada dito. Nahalo na. Yan, nasa pagbilaw na tayo mga pare ko. Nadaanan natin yung simbahan nila. Grabe na yung kalsada dito. Yan, umahalo na. Time check natin 7:32 ng umaga. So ibig sabihin mula Calamba hanggang dito ay bumiyahe na tayo ng 2 oras kalahati. Ayun nga mga pare ko, kaya pala takbuhin 2 oras kalahati mula Calamba hanggang dito sa Pagbilao. Hindi naman ganun ka traffic dito. Ano naman ang biyahe natin dito, smooth naman. Oops. Alright, ganda lang. Oh, nakatukod talaga yung Siakasonahan. Bundok Peninsula, Bicol. Yun, dun sa Bundok Peninsula mga pare ko, alam ko may biyahe din dun papuntang Gumaca, Luzon. Yan. Okay rin pala ginawa na palang kalsada dito. Nung hindi pa ito ginagawa mga pare ko yun. Talagang grabe. Ano talaga yung motor natin dito, talagang iyak ang shock natin dito. Ngayon ayos na Ayan. Simentado na. Alright. Hanggang dito. Ayan mga pare ko. Ito na yung dito na magsasanga yung kalsada pagka kayo ay gustong dumaan dito sa Bitukang Manok ng Atimunan. Yan, zigzag road. May nakalagay, paunawa, bawal dumaan sa old zigzag road ang mga sasakyan na may 6 na gulong pataas.
So 4 wheels lang and 2 wheels lang talaga pwede makadaan dyan mga pare. Pero yung mga tracking, mga 10 wheeler, 6 wheeler, para dito na sila dumadaan. Time check natin ay 7:51. Ayan mga pare. Lagay na natin 8. Umalis tayo ng Calamba ay 5:11, tapos dumating tayo dito ng 7:51. So kayang-kayang takbuhin mula Calamba hanggang dito sa Old Sigsag Road ng Atimunan, Quezon Province. 3 oras mga pare, kayang-kayang takbuhin. At kung wala naman kayo doon sa Pagbilao, siguro may mga 8 o 10 kilometers ang distansya, mararating nyo na itong kalsadang ito papuntang Old Sigsag Road. So yun mga pare guys, since na maaga pa naman, dito na lang tayo dumaan sa Old Sigsag Road. Pwede naman tayo dumaan dito, pero tingnan natin kung gaano ka layo yung biyahe mula dito papuntang dulo itong Old Sigsag Road, at yung dito naman sa baba mula dun sa Old Sigsag Road sa baba hanggang dito, kung ilan yung diferensya ng biyahe nila. Okay, right? Tara, let's go. Dito na tayo dadaan mga pare guys sa Sigsag Road o Bituang Manok ng Atimunan, Quezon Province. Alright. Okay na tayo papahinga. Malamig dito. Ano? Quezon Protected Landscape. Malamig dito mga pare ko. Iba ang klima ng hangin dito. Mapuno kasi, kaya ganun. Tapos ng isang taon, nakadaan ulit tayo dito. Grabe, sobrang kurbada talaga nito. Tapos matarik pa. Yung tricycle, akyat din dito. Ang tricycle talaga dito. Alright. Mga lokal na nag-a-assist dito sa Bituang Manok ng Atimunan. Meron din dyan sa taas mga pare ko. May mga nag-a-assist din dyan. Sa inyo na lang yung mga pare ko kung aabutan nyo rin sila ng bare-barya o pera, pag-assist nila. Dami ng mga tumatambay din dito. Yung mga lokal na yung mga pare ko. Sila yung mga nag-a-assist dito. Grabe no, sobrang ligaw tapos matarik pa. Yun, 1960 siya nakagawa mga pare guys. So sobrang tagal na nga talaga no. Quezon National Forest Park dito sa Quezon Province. Yun mga pare kayo, National Quezon Forest Park, improved by President A. Marcos and Governor Amos Anacleto Alcala, 1969 yung natapos. Ayos mga pare kayo. Ay, lubak. Okay, dire-diretso na tayo mga pare kayo. Dati may mga nadadaanan tayo ditong unggoy dito yan dyan. Protected na kasi itong mga pare, kaya pinag-iingat. Bawal na rin mga putol-putol ng mga puno dito. Bawal na rin nata dito makyat. Mga lokal lang ata ng taga dito ang po pwedeng makyat dyan.
Yan, dito pwede rin kayo tumambay dyan mga pare sa bakanting lote na yan. Yan. Yan, ganda. Nakalas talaga dito. Diba, mga pare guys? Sobrang ligaw din. Marami rin mga nag-a-assist dito. Pagka kayo naman ay nadaan dito sa Bitokang Manok ng Atimunan. Saka dito mga karigoy, pagkakiyat nyo pa lang dito, madami na kayong makikita ng mga signage, mga paalala sa mga motorista na dumadaan dito sa Bitokang Manok. Pag uwi natin, no, dadaan din, doon tayo dadaan sa kabila, sa baba tayo dadaan. Orasan din natin kung ilang minuto ang biyahe natin dun sa dito. 7:51 tayo umakyat. So tingnan natin kung ilang minuto ang biyahe natin dito. Yan. Huminto rin tayo dun mga pare, pero saglit lang naman. Alright, andito na tayo mga pare guys, sa dulo, sa baba ng Bitokang Manok. Oras natin ay 8:07. Umakyat tayo ng 7:51. So ilang minuto rin yun mga pare. Meron din palang 18 minutes na biyahe pag umakyat tayo dito sa Bitokang Manok ng Atimunan. Ayan. Ano lang naman ang takbo natin mga pare, di naman ganun kabilisan, alalay lang. Mahaba-haba pong biyahe natin mga pare. Doon na tayo magano sa coastal road ng Gumaka. Welcome to Atimunan. Atimunan pa ang pala ito. Ito pala yung Atimunan. Pag below pala yung ano doon, yung Bitokang Manok niya, Gumaka Bicol yun. Pag nagkaliwa tayo, Atimunan town proper. So dito tayo doon. Alright. Ano bang palisadahan dito? Ganun pa rin mga paloy. Ano na rin ang palisada. Parang lalong nasira na. Dati medyo maano pa ata ito daanan. Ang ganda-ganda pa. Ngayon, ano eh. Puro ganyan na. Yan. Natagtag na siya. Sisira na yung kalsada. Puro tapal na yung nangyari. Meron na rin sa gilid ano. Anong tawag yan? Barrier ba yan? Ganda oh. Ganda ng dagat talaga oh. Welcome to Plaridel. Pagdating dyan sa Gumaka mga pare kayo, ito tayo sa Poga tayo, magkakape tayo. Parang makakaramdam ako ng ano pa. Kanina, anong oras ako nakatulog? Mag-alas 12 ata yun. Tapos nagising tayo ng 3:15. Ilang oras lang ang tulog natin. Ngayon parang nakakaramdam ako ng ano. So hinto tayo dyan sa Gumaka, makakapagkape. Ganda ng dagat oh. Walang kahalon-halon. Sarap sarap magana. Sarap maligo. Oh, ginagawa na yung ano oh. Pinalakihan oh. Gumaka. Maraming na rin ititinda dito. Ganda ng dagat mga pare kayo. Ang ano, kalmado, walang kahalon-halon. Sarap mamangka. Saka maligo. Aba, sunog naman ng balat mo diyan. Pagka talagang perikang araw ganito. Alright. So, stop over tayo dito mga parikoy para makapagkape naman. Para makapagkape naman. Hanap tayo ng mga parikoy ngayon. Dito tayo mga parikoy. Ang init lang kaso.
Dito na tayo sa Gumaka. Ayan. So, hinto ako. Nagkape muna tayo. Nakakaramdam ng ako ng antok eh. Yan yung coastal road ng Gumaka. Natatandaan nyo, dito rin tayo huminto nung nakaraan. Nakuha tayo ng Masbate. Ngayon dito ulit. Tapos kape tayo. Naantok kasi ako mga pare-koy. Tapos yan, nakita tayo suman. Na-miss ko yung ganito kaya bumili na rin ako. 20 pesos lang. Tapos 20 pesos na yung kape. So ayos na, sold na. Parang nanibago sa biyahe. Pagbilaw pa lang tayo eh, nakaramdam na ako ng sakit ng likod. Sakit ng dito. Liig, batok, sakit. Umalis tayo sa Calamba ng 5:11 ng umaga. Nakarating tayo dito sa Gumaka ng 8:49 ng umaga. Apat na oras din tayo nagmotor mga pare-koy. Dire-diretso rin. Hinto man tayo pag gasolina lang. Dito sa Lopez, pangalawang pagasolina natin 113 pesos. Ayun, problema ko mga pare-koy, yung signal light ko na nabasag, so sobrang lubok siguro. Thank you boss. Boss, pwede tumambay dito saglit lang, tignan ko lang yung ko ilaw. Sige, thank you. Silipin ko muna yung ilaw ko mga pare-koy. Signal light ko na basag eh. Basag na kasi ito mga pare-koy dito. Ngayon, tuluyan na siyang bumigay. Tanggal yung tornilyo. Kabit muna natin. Tuloy na tayo sa ating biyahe mga pare-koy. Ginawan ko na ng paraan para lang mas matibay siya. Kasi hindi ko maitornilyo ng mahigpit yung kasi dapat kailangan ng maiksing screwdriver. Halos mga 3 or 4 inches kailangan, ganun kahaba lang. Eh yung ganung screwdriver ko mga pare-koy, naiwan ko sa bahay. So ang ginawa ko, tinalian ko na lang ng cable tie para medyo tumibay. Siguro naman hindi na siguro yan kakalas. Hanggang sa makarating lang tayo sa bahay, doon na natin gagawin. Alright, diretso lang tayo mga pare-koy. Nasa Lopez pa rin tayo, Quezon Province. Yan. Lopez National Comprehensive High School. Alright, ito na yung flyover na ginagawa dito mga pare-koy sa Lopez. Ito yung bypass road. Halos kumpleto na yung mga poste. Finish na rin. Maganda to pag natapos na talaga. Malaking ginawa yan sa mga motorista dumadaan dito para hindi na gano'ng magkaka-traffic. So ilang taon na ata ito ginagawa. Kaya na kaya ito matatapos? Parang may 2 taon mahigit na itong ginagawa mga pare-koy eh. Matino yung kalsada, binutas-butas eh. Ano yung plano nila dito? Bakit binutas-butas tapos hindi na ginawa, pinabayaan na. Buti yung kalsada dito ginagawa na. Nung dumaan tayo dito nakaraan, talagang grabe lubak dito. Oo, yung mga sasakyan dito pinadaan nun. Ngayon okay na. May parting simentado na. Yan. Ayos din. Pero ang tagal bago na simento yung kabila na yun. Halos kawawa talaga mga sasakyan pag dumadaan sa mga ganitong kalsada. Kaya nagagawa, ganun talaga.
Halos di rin makita yung mga lubak-lubak kasi malilim Ayan, di makita talagang kung first time mong dumaan dito talagang mayayari ka talaga dyan. Lubak-lubak na, malalalim na, tapos malilim, kaya hindi kita. Ito lang maliwanag na makikita mo talaga. Grabe na yung kalsada dito pala talaga. Grabe na yung mga sira-sirang kalsada, ang dami na. Kaya ingat-ingat tayo dito mga pare pag dumaan tayo, paglagpas nyo ng Lopez. Dun sa may Lopez Bypass Road, ingat-ingat na kayo paglagpas nyo dun pagka kayo papunta ng Bicol. Sige, maraming ginagawang kalsada, tapos may mga lubak-lubak ng kalsada, delikado. Tapos dito pa sa Calawag, maraming na rin mga kalsadang lubak-lubak. Okay, Calawag na tayo mga pare ko. Ayan yung signage. Yogo, Calawag. Kagi na rin dito. Gateway to Bicol Adya. Welcome to Bicol mga pare ko. Pasok na tayo ng Bicol Province. Yun diretso na tayo, di na tayo hinto doon. Napi si sir Alright, diretso na tayo. Hindi na tayo huminto doon mga pare ko para magkape o kumain. So, kailangan natin maghabol ng oras. Grabe na yung kalsada dito mga pare ko. Grabe na talaga. Malalalim na ng mga lubak. Tapos ang dami pang mga naka-stand din mga police personnel. Ayan Alright, tabogo na tayo mga pare ko. Dito tayo dadaan. Papunta tayo ng Legazpi. Pag sa kabila papuntang Dait yun. So dito tayo dadaan. Yan mga parigay Matnog, Dait, papunta yun doon. Dito tayo dadaan sa kanan. Papunta tayo ng Legazpi, Albay. Yan. Grabe mga parigay, talagang malubak dito sa papasok ng Bicol. Nakakalampagan yung ilalim, fairings, tapos yung shock. Ay, grabe mga pare ko. Grabe na yung kalsada dito. Pagkapasok mo ng Tagkawayan dito sa Bicol, ay talaga naman yung kalsada unlimited na sa lubak. Yung kalsada niya, yung mga dugtungan na yan, makikita nyo, may bababa, may mataas, kaya matagtag, malubak. Ay grabe, pagka napipirisa yung motor ko talagang ang ingay ng flip bearings, parang maglalaglagan grabe itong kalsada dito. Parang mas lalong naging siya naging ganong katagtag yung kalsada dito buhat nung nakaraang taon. Hindi naman siya ganyan, hindi naman ganon katagtag. Kaya kung ako sa inyo mga pare ko, magbaon lang talaga kayo ng konting pasensya. Kung kailangan magdaan-daan na lang kayo pagkapasok nyo ng Tagkawayan, daan-daan na lang talaga kayo, lalo't hindi nyo kabisado yung kalsada dito, kasi talagang mapapamura kayo sa kalsada dito. Alright, so paranas din ng maganda-gandang kalsada. Palto na, Del Gallego na tayo mga pare ko. Nakalagpas na tayo dun sa signage nila. Parang nagkakapugyan ako sa lubak Alright,
linis ng kalsada mga pare ko. Wala gaano dumadaan. Dito ng mga pare ko dito sa parting ito ay halos sementado na yung kalsada kabilaan. Dati talagang grabe dito, talagang bigayan dito bago ka makasama. Pero ngayon ayan, masyado nang mahaba yung nasimento. Alright, dito naman pala. Dito meron bagong gagawin, pero hindi na ganun kalala na tulad nung dati na grabe dun sa dinahanan natin. Ang grabe talaga ang lubak, ang lalalim pa. Buti naman ngayon at nagawa na. Dito rin nagagawa dito yung kalsada, ganun pa rin. Yan, kung ano yung nakaraan, ito pa rin siya ngayon. Kaya dubling ingat lang tayo dyan mga pare ko. Kasi hindi siya gaanong pansin kasi malilim, pero malubak pala. Ayan tagtag yan. Magandang play lang siya kung sana pagka normal lang na lubak, pero pagka yung halos natukod din talaga siya. Tulad mo dati ko wala pa to, ngayon grabe na. Ang lalim grabe na talaga dito. Hello, star guy. Hanap tayo ng mga pagsisilungan mga pare ko. Ayun, pinapalapadan na rin pala yung tulay dito. Hindi pantay. Oops, lalim nun diba? Bunda 1:11 na ng hapon, wala gumaka hanggang dito sa Ragay ay bumaya tayo ng 4 na oras. Sa Tagkawayan, grabe ang lubak talaga, kawawa talaga ang motor. Pahinga lang tayo dito kasi grabe, sakit ng likod ko tsaka yung bato ko, saka yung motor ko, kawawa talaga. Grabe, panay ako na lubak. Umaga pa yun lalo na siguro kung gabi tayong pahinga lang tayo saglit, kahit mga 10 minutes, relax lang tayo. Tuntunat lang ng katawan, pagpakali tayo mga pare ko. Ayan mga pare ko, pangatlong gas 146 pesos. Yan. May natira pa namang 3 bars mga pare ko sa full tank ko. Yan, pinadagdagan ko lang. Ayan mga pare ko, nasa Ragay pa rin tayo. Grabe na yung kalsada dito. Time check natin ay 1:34 na ng hapon. Tara, let's go na mga pargay. Yan, umikot lang ako para magpagas. Alright, let's go. 146 pesos mga pargay, pangatlong gas natin. Alright, so bago matapos tong video natin, lalagay ko dyan sa screen lahat ng gastos ko sa gasolina mula nung nagpa-full-tank ako dun sa amin. Ayan, right, tuloy-tuloy na tayo. Ayan mga pargoy, ang pambansang estatwa ng mga babae. Sira na. Patatawa talaga ako dyan. Ayun mga pare ko, dito sa Libmanan maging alerto lang ho tayo dito pagka napapadaan tayo dito, kasi yung gitna ng kalsada yan, kabilaan ginagawa. So baka bigla kayong mag-overtake kaliwat kanan, hindi nyo nakapansin. Libmanan proper kaliwa, pag diniretso natin papuntang Naga. Ayun pare ko, Libmanan yun. Shout out sa kay Brother Wisbrook at kay Brother Dandan. Ano pa rin ang mga kainan, medyo nag-YouTube na rin ako mga pare guys. May nakita tayong karinderya mga pare guys, so kain tayo dito. Tingin ko Libmanan pa ata ito mga pare guys. Tara, pasok tayo.
Daan tayo mga pare ko. Magkano po isang order? 100. Tapos isa't kalahating rice po. Opo. Kain tayo mga pare ko. Guys, kain tayo guys. Ayun mga parike, time check natin 3:50 na ng hapon. So nakapagpahinga rin tayo ng mga 20 minutes. Kaya tara, let's go. Dito na tayo kumain sa Libmanan mga parike. Nadadaanan nyo lang naman ito mga parike. Grabe oh, ganda ng araw oh. Ganito lang lagi pagka tayo biyahe ng Bicol oh. Laging tag-init para tuloy-tuloy ang biyahe, hindi tayo nakakapala sa kakasok sa kapote pagka umulan. Basta tanggalin mo na naman. Umula naman dito sa Libmanan mga parigoy ay meron pa tayong 4 o 5 oras na mumuturin bago natin marating ang Piodram Port ng Albay. Alright, doon tayo sasakay mga parigoy. Let's go. Sana hindi na ako malupak nakawa na ako sa shock ng motor ko. Lagi na lang ako nalulubak. Ganda talaga ng kalsada dito mga pare ko. Bagong asfalto tapos dalawang linya sa magkabilaan. Pamplona town proper. Alright mga pare ko, nasa Pasakaw na tayo. Shout out sa tito ko na nandito sa Pasakaw. Yan, sa kanan pa tayo dyan mga pare ko. Papunta yan doon sa kanila sa tito ko. At may pier din dyan mga pare, Pasakaw to Mubo Port. Lang hindi tayo sasakay dyan kasi mahal ang pamasahe dyan mga pare. Nasa 1.5 ata kasama na ang driver at motor. Checkpoint, hindi tayo pinara. Grabe ha. Bumilis bigla ang tibok ng puso ko. Ay nako, tagal ko nang hindi nararamdaman to ngayon lang uli na may nagpatibok ng puso ko. Sana all. Bypass road yun mga pare ko. Pag dumaan kayo dyan, ang lusot nyo na doon sa Iriga City. Ganda ng panahon. Mainit. Sarap pumiyahe pagka ganito. Dire-diretso ang ating biyahe. Ayan dito mga parigay sa may kanto ng Shell. May daan din dyan sa kanan natin. Pinasukan nun. May daan din dyan papuntang Iriga City. Ayan. Ito yung San Fernando Iriga City bypass road. So, diretso tayo. Naga City tayo mga pare ko. Alright, let's go. Ito na yung tuloy mga pare ko. Akya tayo dito. Alright. Ayan mga planta rin pala dito. Marami na rin mga planta. Naga City proper pagka nagkaliwa tayo. So pag nagkanan naman tayo papuntang Legazpi City. So Legazpi City tayo mga pare-koy. Ito yung rotonda nila. Alright, may mga signage naman mga pare-koy, kaya hindi rin naman kayo maliligaw. Kung hindi kayo maalam gumamit ng Google Map o kaya Waze, sundan nyo na lang yung
signage na makikita nyo sa gilid ng kalsada. Alright, para tuloy-tuloy din ang biyahe. Ito yung unang beses na dumaan ako dito pauwi ng Bicol, Legazpi o kaya ng Masbate. Muntik lang oh. Grabe no, muntik lang talaga mga pare ko eh. Buti nakapag-preno pa yung bus no. So, ganito yung makikita nyo dito mga pare ko sa Naga City kapag kayo ay dadaan dito ng umaga. Ayan. So, basta makita nyo yung kanilang rotonda, ayan. Yan ay malapit tayo sa bayan ng Naga. Tapos dito ay kakanan na tayo dito mga pare ko. Turn right anytime, be careful. Turn right daw, dito tayo. Bypass road dito mga pare guys, doon tayo dadaan. Robinson Place. Dito kayo kakanan sa Robinson. Tapos diretso lang. Ang lawak pala ng Robinson dito. Dito ay kakanan tayo papuntang Legazpi. Alright, dire-diretso lang ang ating biyahe. Parang ma-traffic din ata dito pagka regular days. Ganda ng bundok eh. Pinaka background talaga ng kalsada na. Maganda mga ganyan. Ayos din no. Ganda rin pala dumaan dito mga pare guys. Ang ganda ng kalsada oh. Palpo na. Ang sarap dumaan dito. Tapos sa gilid mo, kaliwat kanan. Dito talaga matatagpuan sa Bicol ang mga naglalaki ang mga palayan. Ang ganda po na kabila. Ang ganda. Yan oh. Papuntang Iriga yung kaliwa natin mga bargoy. Ito naman diretso papuntang Legazpi City. Ito na ata yung pinakabayo ng Pulangi Albay mga pare. Ito na nga yun mga pare. Pulangi Albay. Ayan. Pulangi Albay. Yan yung ano nila, landmark. Okay. Okay, kakanan na tayo mga pare guys. Itong sa kaliwa natin ay diretso ko na yan. Kamalig, Albay, Legazpi. Yan. Doon sa Kamalig ata, ayan, may daan din doon papuntang Tabaco, Albay. Yun. Ay, dire-diretso lang mga pare ko. Hindi na ako gumamit ng Google Map mga pare ko. Parang nakabisado ko na kasi itong daanan dito. Sa ilang beses na tayong pagpalit-palit. Dito, dire-diretso na tayo.
Ngayon lang ako napadaan dito ng may araw pa. Na-expect ko talaga dadaan ako dito gabi na eh. Pero wala. May araw pa talaga eh. Diretso lang tayo dito mga pare. Ganda tayo mapakain dito. Kabila ang gilid oh. Palayan. Ang bago ng amoy. Wow. Risko pa. Grabe yung bunda. Wala. Ang hawak ng palayan. Dito tayo. Wow, maganda. Dito pala mas maganda mga pare kayo. Tanaw na tanaw ng buo yung Mount Mayon. Grabe oh, solid. Sarap naman tumambay dito. Maganda no. Sarap yung presko. Talaga naman. Dito na yung pinaka main road. Kakanin tayo. Puntang Teodoran. Itong kulay asul ang palatandaan dito. Para sa sunod na pag bumalik tayo mga parigay, yan na lang palatandaan natin yung padyak na may kulay blue yung pintura. Alright? Kasi one time lumagpas ako dyan eh. Wala na ako magawa na malayo na ako. Kaya diniretso ko na. 2 bars na lang yung gasolina natin mga parigay. Naka ilang pagas na tayo? 3 na. Papagas tayo dun sa Teodoran. Hinto tayo dito mga parigay kasi gibi tayo. Kasi one way lang siya. Gumuho kasi yung kalsada dun mga parigay. Ito yung bagyong ano pa eh. Ano pa yung bagyong yun? Karina ba yun? Yung dumali din sa Batangas, yung nasira ang tulay. Gumuho, nagkulot. Hindi, hanggang ngayon hindi pa naayos para maging tuloy na. Chill ride lang siya ate oh. Relax lang stop over ulit tayo dito. Gawa nung one way lang pala dito. Kalahating kalsada ay hindi madaanan dahil gumuho. Bagyong Christine pa nga tayo. Kaya lupit mo talaga Christine. Ang dami mong winasap. Natahanan. 2 bars na lang yung ating gasolina mga parigay. 6:14 ng gabi. So tamang tama din pala. Before 7 nandun na tayo sa Teodoran Port. Kaya talaga sigurong ano yung kalsada dito. Ay siya, grabe nga talaga ang nangyari no? Talagang ano yung kalsada eh. Gumuhon ko lahati. Tapos doon ginawa na lang ng kalsada ang panibago. Yan ang off-road na si Umpoy. Sorry Umpoy, wala, no choice tayo eh. Ito yung original na kalsada. Tapos ito ba na lang gawa ng mag-landslide. Alright. So di naman tayo nagantay ng ganong katagal mga pakay. Siguro mga 2 minutes lang tayo nagantay tayo. Hindi rin nabago yung alignment eh no. Yan ilang beses ako nalubak kanina. Talagang bulusok talaga yung pagkalubak ko kanina. Ang dami ng mga parang talagang natukod talaga yung shock ko. Panigurado ako di magtatagal mga bearing ko nito sa magis. Talagang durog yan. Alright mga parikoy, malapit na tayo sa Teodoran Port. Siguro may mga 2 kilometro na lang. At ang oras natin ay 6:40 ng gabi. Alright, nakarating din. Lapit-lapit na. Papagas muna tayo dito mga pare ko. Tapultang tayo kasi 1 bar na lang ako.
Baka hindi ako makarating ng bahay kung hindi ako magpa-gasolina dito. Alright. Ay, salamat sa Diyos. So halos mag 12 hours din talaga yung tinakbo natin mula Calamba hanggang dito sa Albay, Puderan Port. Sana may biyahe, no? Pero may nakita naman ako may mga van, yung mga karga sa Catholic. Sana gayron. Saka diretso biyahe natin. Pero wala naman, okay lang. Dito na, sa Phoenix na lang tayo magpapagas. Oops. Alright, pang-apat na gas. Full tank, boss. Unleaded. Kita ba? Ay, sorry. 236 gasolina natin mga karigay. Port fuel natin. Marami na rin mga nagtitinda dito. Dati wala yan. Mga bago. Dun sa Cubs. Ay, ito. Cubs. Tingnan natin dito. Tao po. Wala. Walang nasagot mga pare ko, walang tao. Diretso na lang tayo ng pier. Baka nandun naman yung barko nila. Welcome to Puderan Port. Dito lang yan sa Albay mga pare ko. Ayan o, wala lang ilaw yung Puderan Port. Ayan, sabi ni Kuyang Guard ko tayo ng service form, tapos PPE, tapos tingnan natin kung ano pang susunod. Nandito na tayo sa pier ng Puderan Port. Umalis tayo sa Calamba ng 5:10 ng umaga. Nakarating tayo dito ng 6:45 ng gabi. So 12 hours talaga ang biyahe natin mga paregoy. Pagdating ko, kumuha na kagad ako ng service form tapos PPE. Diretso na ako sa Coast Guard. So okay na. Last na lang natin gagawin mga paregoy. Kukuha na lang tayo ng ticket. Alright. Dito tayo ako Sir? Saan po kayo sasakay? Sa Cubs po. Yung ano yun, PPA po. Papel po. Doon na rin kukuha ng ticket, sir, no? Oo, talong na. Okay na po, sir. Sige, sir, thank you. Masbate po. Masbate, sir. Masbate City. Alis na tayo mga paregoy. 7:30 ng gabi ang oras natin yan. Go Shipping Lines, kakarating lang. Update lang mga paregoy. 600 na pala ang binayaran natin dito sa barko. Kasama na yung driver. Dati 500 lang, ngayon 600 na. Okay lang. Ganun talaga, nagmamahal talaga.
Yun, pababa na tayo ng barko mga parigoy. Alright. Saan tayo? Doon. Yan, dito tayo mga parigoy. Time check natin ay 12:03 and midnight. Alright, tara, let's go. Ayan mga pare ko, nakalabas tayo ng pier. Alright, dito na tayo dadaan sa, di ko alam kung anong street to, nakalimutan ko na. Uy, maganda na yung kalsada dito ayos, palto na. Alright, dire-diretso na tayo mga pare ko. So mula dito ay meron pa tayong kalating oras na mumotorin bago natin maabot ang aming lugar, Barangay Armenia, Empapanan, Uson, Masbate City. Ay naku po, Diyos ko po, ang daming madadaanan, doon pa talaga. Oh my God talaga. Dito na tayo dadaan mga pare ko para mabilis. Alright. Ito yung pamilyahang bayan ng Masbate. Nakalimutan ko tong street na to mga pare ko Sorry Yan, kaliwa na tayo dito mga pare ko Alright. Wala ko pa sana mag-toothbrush, kaya lang parang nagmamadali naman ako. So, sa bahay na lang. Wala namang magpikis sa atin para mag-toothbrush tayo. Ay, naku po, Diyos ko. So, na lang tayo nito hugot Ito na yung rotonda ng Masbate. Ayan. Ito, dito tayo. Tundaan na to mga pare ko ay papunta rin to ng Katayngan, PB Corpus, Esperanza, Dimasalang, Masbate, Belvista. Ayun. Yun, nadaanan natin yung Gaisano Mall, yung isa na sikat dito na mall sa Masbate. Yan na yung high natin mga pare ko. Nagagamit din natin. Di ba? Sabi ko sa inyo ang maganda lang sa MDL natin kasi sakop yung na buong kalsada, pati yung kabilang linya sa sakop niya. Alright. Dito may isang pier din dito mga pare ko. Ano yun nila Mubo Port kay Monaco. Yan, ito yun mga pare ko, Mubo Port. Maliwanag na dito. Street lights na dito. Saka yung kalsada dito bago na rin. Dati lubak-lubak po ito parang taon. Ay! Bahagi. Ano ba yun? Alright. Tuloy-tuloy lang. Wow! So beautiful. Mas maliwanag. Diba? Okay mga pare, nandito na tayo sa Barangay Empapanan. Ay hindi, Sitio Empapanan, Barangay Armenia, Uson, Masbate. Sitio lang to mga pare, sako pa rin doon ng Armenia. Ito yung kurbada dito sa Empapanan na sikat na rin sa ngayon kasi sa dami ng mga dito nagpupunta, papahangin, nagja-jogging. Marami rin mga nagtitinda.
Dito na tayo dadaan. Lumagpas. Lumagpas tayo mga pare ko eh. Dito pala tayo. Muisit. Alright. Ang liwanag oh. Ang ingay na ng motor ko oh. Ay, pagalis ah. Dito na tayo mga pare ko. Okay, bawas na lang. Bye bye. Oras natin ay 12:32.